Mga kwento ni Thelmo. Napakalayo ng nilakad ko. May pababa, paakyat, pababa ulit. Tapos tawid ng ilog. Pero wala lang sa akin yon. Katunayan ay ginaganahan ako. Kasama ko si Joseph Napapamura ako at napapatunong sa sarili kong bakit hindi na lamang ako naging babae talaga. Bakit puso lang. Tapos sinubog pa rin yung katawan ko na brusko. Sa hindi namin inaasahang pagkakataon noon ay nakita namin si Imok. Pababa ito at nasa kabilang parte. 2 burol yon na nakapustura talaga ng Chocolate Hills. Ang namamagitan ay yung ikalawang ilog na tatawirin namin noon. Hindi naman malalim. Yung tipong sapat lang na makatawid. Kinakawayan ko si Imok pero hindi ito tumutugon. Pero kapansin-pansin ang kilos na parabang hapong-hapo. Hindi na kami tumawid pa sa ikalawang ilog na yon. Inantay na lamang namin ito sa kabila. Noong mapadako na ito roon sa may ilog, umupo ito sa may bato. Tulala. Nakatitig sa amin pero hindi talaga nagsasalita. Animoy may kung anong dinadaing sa katawan. Hanggang sa walang ano-ano ay natumba na lamang ito habang nakaupo. Doon mismo sa tubig ang diretsyo niya. Sumubsob siya sa tubig, Sir Seth. Dali-daling tumawid si Joseph at tinahon ito. Hinimatay. Tulog na tulog. Pero humihinga pa naman. Mabuti na lamang talaga at naabutan namin siya. Tama ang pangitain ng tatay. May masamang nangyayari nga kay Imok. Patay sana ito kung hindi lang nasagip nung hinimatay. Binuhat na parang paslit ito ni Joseph patungo sa lilim ng mga puno. Pinasandal sa puno at pinisil kaagad ang kabuhi sa kamay. Yung kabuhi po yung matatagpuan ito sa pagitan ng hintuturo at tinalaki. Dito ay nag-react si Imok. Nagising. Pero yung mga mata, sobrang lamlam na animoy walang ibang nilalaman ng diwa, kundi ang mahihigaan nun. Hindi muna namin ito kinulit. Sabi ko kay Joseph ay pagpahingahin muna namin kahit 1 oras lang. Sa mga sandaling inaantay namin ito, sabi ko aalis ako. Pupuntahan ko ang lugar kung saan siya nanggaling. Ay naman kay Joseph ay baka malayo daw yon. Pero tinuro ko ang bakas ng daanan ng tao. Malaki at talagang hindi ito yung natabunan na ng mga damo. Indikasyon na itong ilog na ito. Dito naglalaba o naliligo ang mga residente sa isang malapit na tayon doon. Walang ano-anong umalis na ako. Narinig ko pang bili ni Joseph na mag-ingat. Para bang nagpalakas ng loob ko yon. May malasakit Alam nyo, sobra talaga siguro kaming sensitibo bilang ganito. Isang pagmamalasakit lang sa kinagigiliwang tao. Malaking bagay na yun na pinaghuhugutan naman namin ng lakas. Iba na ang dating sa amin nun. Hindi karaniwang pagmamalasakit. Kung hindi, mas malalim pa doon. So ayun na nga, at magpatuloy na tayo sa kwento. Inakyat ko ang burol. Pagkatungtong ko sa ibabaw nito, nasilayan ko ang mga kabahayan sa unahan. Marami pero magkakalayo. At yung lugar na ito, kakaiba ang nararamdaman ko. Parang may kung anong karimlan na bumabalot na. Alam mo may mali talaga sa lugar. Bilang isang albularyo. Hindi ko alam pero sa tingin ko, ito ang presensya ng malakas na poder mula sa isang mambabarang. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. Kumakati ang balat ko. Para bang naaasiwa ang katawan ko noon.
Ito ang may mga kaalaman na lihitimo. Sa oras na makapasok sa lugar na banta sa kanila, may mararamdaman sila na kakaiba sa katawan. Nagdududa ako noon. Baka kasi taga rito ang mambabarang. Napakalakas talaga na ultimong yung mga mata ko. Naanghangan. Yung hangin parang may halong sili. Pero hindi ako nagpatinag. Hanggang doon lang naman yun, kako. Hindi talaga ito makapagbibigay pinsala sa akin. Pero sa isip-isip ko talaga sobrang lakas nitong mambabarang na ito. Noong makarating ako sa may kabayan, nagsisimula na akong magtanong sa kung saan dito sa lugar may ginagamot si Imok. Ang nakausap ko noon ay yung babae na nasa likod lang ng bahay at nagsisiganon. Amoy kamangyan pang usok. Ang sabi ng babae ay doon daw sa may unahan. Tinuro niya ang bahay. Nakikita ko naman yon. Maliit pero maganda. Walang ano-ano'y pinuntahan ko ito. Napapailing ako gawa ng naalarma pala mga tao sa lugar. May nagpapausok kasi gamit ang kamangyan nun. Pangpataboy ito ng negatibong enerhiya. Tapos yung ilang mga bahay pa roon, ang daming mga tanglad na nagkalat sa paligid. Nasa lupa lang na para bang sinaboy ang mga tanglad na ito. Napapamura ako. Siguro, si Imok ang nag-abiso dahil nga sa tindi at lakas ng mambabarang na yon. Kapag may ganito, ang klase ng barang ay pangkalahatan. Kung sino ang sakop sa lugar na yon. Damay talaga. Maging sa kung sino ang papasok sa teritoryo. Parang bulong lang ito sa patay, pero may mas malalim pa doon. Ito kasing bulong sa patay. Ito yung pinakamalupit na kulam. Kaya sinasabi kong may mas malalim pa doon. Barang kasi ang tumama sa lugar. Halatang halata ko yon. Napakaraming langaw na para bang may poultry ng manok na dahilan naman kung bakit dumami ang mga langaw. Kapag may ganito ang isang bahay o lugar, kung marami, barang ang meron dyan. Alam po ito ni Roberto gawa ng mambabarang siya. Nung makarating ako sa tahanang yon, nakita ko ang mga tao na animoy pinagsakluban ng langit at lupa. Nasa labas sa mga ito, nalulungkot. Instinct ko na ang isipin na may patay sa loob. Meron. Nakakarimarim ang nakita ko. Nakahimlay lamang ito sa papag na kawayan at para bang nabubulok na. Nangangamoy doon sa labas. Nagtanong ako sa kung kailan namatay ang tao. Ayon naman sa lalaki na tingin ko ay yung padre di pamilya. Kanina lang umanong madaling araw. Hindi daw nasalba ni Imok. Natatakot silang lahat sa lugar kasi nga lilipat umano ang barang sa mga tao noon. Sabi ko na, pangkalahatan nga ang barang. May narinig na ako patungkol dito mula sa aking ama. Pero sa panahon daw yun ni Ramon Magsaysay. May lugar din sa Bohol na tinamaan ng ganitong barang. Aakalain mo lang na may virus sa lugar kaya ang daming nagkakasakit nun. May mga peste din pero yung lugar na yun umano, pangkalahatang barang ang tumama. At gaya ng sinabi ko, posibleng pangkalahatan din ang naririto sa lugar. Kung hindi ako nagkakamali, yung nangyari dati at ngayon, iisa lamang ang salari nun. Posibleng isang tao lang na buhay pa, o hindi naman kaya ang pinasahan sa kademonyo ang karunungan nito. Pumanik ako sa bahay. Inuuod ang katawan. Mamula-mula pa ito at halatang nagdudusa talaga ng gusto bago pa mamatay. Nakakapangilabot tingnan. Kapag hindi ito nagawan ng paraan, ubos lahat ng tao sa lugar. Maging ako noon ay damay na rin kasi nga pumasok ako. Lumabas ako ng bahay at naglakad-lakad sa paligid. Inaalam ko ang kabuuang sistema. Naguguluhan.
May marami namang pamamaraan para kontrahin ang ganitong sumpa pero may namumukod tangi talagang tutugma rito. Kaya nag-iisip talaga ako noon na maigi. Hindi naman pwedeng igapos o hulihin ang salarin sa pamamagitan ng espiritual. Kamatayan na kasi ang nakaumang doon. At kapag ginawa ko yun ay mamamatay lahat. Agad-agad. Ang ibig kong sabihin, lahat ng tao ay may kapit na ng sumpa. Buhay na buhay ang lumulukob na barang na naroroon sa lugar na yon. Isang uri ng sumpa ito. Wala na sa bibig ng mambabarang. Hindi niya nahawak yon. Ang tanging paraan lang ay linisin ang lugar sa pamamagitan ng cleansing at kapag natapos na yon ay doon susupili ng salarin para hindi na nito maibalik ang sumpa. Muli, maririnig niyo na naman dito ang pamamaraan. Pinakamabisa mula sa aming angkan. Yun lang ang tanging naiisip ko, Sir Seth. Ang asin. Bumalik ako doon sa bahay. Sinabihan ko ang mga nakatira doon na maghanda sila ng sangkaterbang asin. Kung may mabibili sa malapit ay damihan ito. Nagtanong pa yung padre de pamilya na para saan daw ang asin na yon. Hindi naman umano aswang ang kalaban. Kita niyo na, sikat ang asin talaga kahit saan. Pero ang tanong ay alam ba sa kung paano gamitin? Basta, maghanda kayo ng asin. Sabihan niyo din ng ibang nakatira dito. Magkamag-anak naman po kayo lahat dito, no? Lahat, nabibilang talaga sa maliit na nayo na to. Ito lang naman yung may barang eh. Nakikita kong naguguluhan ng mga tao nun. Pero sinunod nila ang mungkahi ko. Nagpulasan na mga ito. Naghantay lang ako. Mga 1 oras ay nagsidatingan na. May ilan pang may dalang tig-kakalahating sako na asin. Nagtanong ako kung saan ba nangulimbat ng asin ng mga yon. Nalaman ko may imbak palang iba. Pero yung may mga sako ng dala, nagpautos daw sila sa bayan. May malapit na palang bayan doon. May kalsada na umano sa unahan at patungo na daw ito ng San Miguel. Napawalang hiya ako nun. May kalsada naman pala. Ito na ang sinasabi ko kapag hindi kabisado ang lugar. Lahat na may asin, ilagay niya sa pinakamalaki niyong kaldero. Kung may kawa kayo, doon niyo ilagay. Ilagyan niyo ng langis. Ihalo niyo. Kung kukonti lang yung langis niyo, maglikha kayo, pwede naman. Makagawa ka agad kasi napakaraming niyog dito. Isa lang niyo sa apoy. Ako na yung bahalang maglibot sa mga bahay-bahay para magpakawala ng mga orasyon. Tsaka para mas sigurado tayo. Kung meron kayong dahon ng kalamansi o hindi naman kaya buungon, lagay niyo na rin. Sige na, simulan na nating linisin tong lugar niyo. Pagkatapos kong magsalita noon, kanya-kanya na silang uwi ng kani-kanilang bahay. Si Joseph ay biglang dumating. Nagtanong ako sa kung nasaan na si Imok. Ayon naman dito ay naroroon pa rin at nagpapahinga. Nagising na umano yun kanina tapos nagtanong sa kung nasaan ako. Nagmungkahi si Imok na iwan na lamang siya doon. Tulungan na lamang umano ako ni Joseph. Nakakatakot naman yung presensya dito. Parang nasa loob ako ng isinumpang sementeryo. Ano bang nangyari? Tanong ni Joseph noon. Ipinaliwanag ko sa kanyang lahat. Maging yung isinasagawa kong pang-alis ng sumpang barang na pangkalahatan. Naintindihan niya naman yon. Walang ano-anong tumulong na din ito sa akin. Nung nagsimula nang umusok ang lugar, naghiwalay kami ni Joseph. May halo pang amoy ng kamangyan ng usok. Napangisi ako. Mas magiging malakas ang bisa nito. May mga alam ding mga pangontra mga tao doon kahit papano. Nabanggit ko naman ang tanglad, di ba? Pangontra din ito pero hindi yun makakapuksa sa kung anong meron sa lugar. Ang asin talaga ang pinakamaselan sa lahat. Kung tutuusin, pwedeng asin nga lang na may konting lada, sapat na yon. Pero dahil sa may kung anik-anik pang nalalaman ng mga tao doon mas makakatulong ito.
Nag-uulap na ang usok. Iba ang usok ng asin. Sobrang puti nun. Sumasayaw-sayaw na ang mga yon sa ibabaw ng mga bahay. Nagsisimula na akong magbitaw ng mga orasyon. Gabay ito sa asin para mas lalong maging epektibo. Pasado 2:00 na ng hapon. Kumakalaman ng sikmura pero naatim ko pa naman yon. Hindi pa makakapinsala ito ng gusto sa katawan ko kasi pulos ko kami ng kapatid ko eh. 3:00 ng hapon. Tandang-tanda ko. Bigla na lang naglaho ang kakaibang presensya sa lugar. Ultimong yung mga langaw. Wala na akong nakikitang nagkukumpulan sa kung saan-saan. Iba talagang asin. Kung may pangkalahatang barang, pangkalahatang aswang, pangkalahatang elemento, may pangkalahatang pangontra naman dito. Basta nasa tamang paraan lang sa kung paano gamitin. Nakikita ko yung pamilya na may sangkatutak na asin nun. Sobrang abala nila. Para bang nagluluto ng kung ano ito at hinahalukay pa ang malaking kawa. Hanggang sa tuluyan na talagang gumaan ang pakiramdam ko. Yung paglanghap ko ng hangin, napakasarap na sa katawan. Hindi katulad ng kanina na parang binusalan na tinakpan pa ang butas ng ilong ko nun. Ngayong natiyak ko na ang epekto ng cleansing sa lugar. Dito na ako nagsimulang magtanong sa kung bakit merong ganun silang pinagdaanan. Kung may kagalit ba mga ito? Dito na nagkwento ang padre de pamilyang nakausap ko kanina. Etong lupain daw na ito ay may nagmamayari. May mga tao umanong napabisita noon sa lugar at inangkin ng lupa. Pinalalaya sila. Wala naman umanong problema kung may aangkin nun. Pero nang tanungin nila sa kung saan ang patunay kung bakit inangkin ang lupa, wala umanong maipakitang dokumento. Hanggang sa abogado lamang umano ang dala pero walang papeles nun. Tingin daw nila ay balak tayuan ng kung anong lugar gawa ng maganda talagang pwesto dito. Dagdag pa ng lalaki, galing ito sa kanilang angkan at pinaghati-hatian nila dati. May dokumento sila at iniingatan ito ng taong pinagkakatiwalaan nila nun. Nagtanong ako sa kung sino ang pinagkakatiwalaan. Nalaman kong yun palang may dalang sangkaterbang asin. Naroroon sa kanya. Pangalan lang at deklarasyon pero may pirma talaga mula sa gobyerno. Sa isip-isip ko, sa panahon siguro ng digmaan ito pinamigay. Matapos ng digmaan, konti lang ang kulang. Ang pag-aasikaso lang para mabigyan ng titulo yon. Naiisip ko na kaya siguro may gustong umangkin dahil walang titulo. Pero ang umangkin naman ay wala ding dalang dokumento. Hanggang sa sinabi ng babae na proseso na daw nila. Okay na daw ang titulo at kulang na lamang ang ibabayad nun. Lahat daw kasi ng nakatira kaanak lang. Sabi ko naman mas maganda dahil na proseso na pala. Hindi ito maaagaw ng kahit sino. Maliban na lamang sa kanila doon na mag-aagawan kapag hindi maayos ang pagkabuo ng sukat. Ganyan naman talaga ang laging pinag-aawayan. Lupa lang. Kahit isang dangka lang makikipagpatayan na. Dito ay nagtanong ako kung nagpabalik-balik ba yung umaangkin. Oo umano. Na parang sa kung sino pa umano itong umasta nung bumalik nun. Pinagbabato daw nila yon kasi sobrang yabang talaga. May mga alipores pang dala na para bang mga bandito. Doon na may pumasok sa isipan ko, Sir Seth. Siguro ay may matibay talagang kapit ang mga tao sa lugar. Naroroon ng titulo. Kinakailangan na lang bayaran ito. Siguro wala pang mga pangalan at may nakatimbre na posibleng makuha ang lupa pero dapat patay na ang lahat ng mga tao o hindi kaya umalis na ang mga ito doon. Napagdesisyonan ko noon na tumambay kami sa lugar. Dumating na din sila tatay at kuya, kasama si Imok. Ang plano namin gawin ay aalamin kung sino ang sinasabi nilang umaangkin ng kanilang lupain. Mga 1 linggo,
Pinapauwi namin si kuya kasi baka nabahala ang nanay. Umuuwi ito pero bumabalik lang. Nakakaburyong doon sa bahay namin. Wala siyang ibang nakikita maliban na lamang sa mga hindi kilalang mga tao na kung ano-ano na lamang ang karamdaman. Kinakailangan na nga daw si tatay doon. Ayon naman kay tatay ay mas kinakailangan daw kami doon sa lugar. Iisang buhay lang ang nasa lugar namin samantalang doon. Isang nayon. Mabuti umano at isinagawa ko yung proseso ng paggamit sa asin. Kung si tatay umano ang nauna, palilikasin niya lang ang mga tao. Tapos maglulubog ito sa tubig ng mga ilang oras. Sapat na daw na cleansing yon. Tapos hindi na pababalikan ng lugar. Pero mas maganda umano ang isinagawa ko gawa ng magagamit pang lupain ron. Sobrang lakas ng barang. Nakita pa ni tatay ang mga tipak ng garapon na binasag. Nasa magkakaibang direksyon yon. At ang laman noong garapon daw na yon, yun yung barang. Hanggang sa bumisita na itong mga sinasabing umaangkin ng lupa. Nakapulslit lamang kami roon sa bahay kung saan ito yung humahawak ng dokumento. Yung padre de pamilya doon ay pangalanan nating Celso. Nakatanaw kaming lahat doon sa nagpapalakad-lakad sa ibabang parte. May mga kasama. May dalawang matanda pa nga na ayon sa tatay ko. Posibleng galing dito ang barang. Habang ang iba naman, halatang may mga armas nun. Itong umaangkin ng lupa, babae at lalaki, mag-asawa. Tapos itong lalaki ay medyo matanda ng konti. Pero alam mo yung unang tingin mo, parang manyakis. Kaya pala sinabi ng mga nakatira sa lugar na mayabang ito. Hindi pala sa asta, sa mismong mukha niya. Bumaba si Celso. Inutusan kasi ito ng tatay na tiktikan kung anong pinagagagawa ng mga bumisita. Sumunod kay Celso si Joseph noon. Habang si kuya naman noon ay hindi ko alam kung anong nakain. Dumampot ito ng bato. Binato yung tao. Napagalitan pa nga yun ng tatay. Siyempre, matik na yung isang straight jab sa sikmura niya. Magkamali lang talaga kahit alin sa aming dalawa. Yun yung ginagawa ni tatay nun. Naisip ko na baka ganyan din dinidisiplina si tatay nun. Sobrang tino kasing tao. Lahat na lang ata ng mga sinasabi niya sa pakiwari ko, tama nun. Kaya hindi talaga namin masagot-sagot ito kapag nagagalit. Pero kapag nasa mood at nagpapatawa, diyan na kami babanat dito. Bumalik si Celso. Si Joseph naman ay nagpaiwan doon banda sa mga bisita. Ang mga tao sa mga kabayan, naglabasan. Ang ilan pa nga doon ay may mga tangkil na itak. Wala namang masailan na pinag-uusapan. Naglilibot lang. Sa pagsusuntukin. Kakapal na muka. Yung isang matanda na nakabuntot parang galit eh. Sinisiplatan pa nga yung mga bakas ng asin na nagkalat sa lupa. Wika ni Celso. Pagkatapos naming marinig ang sinabi niya, sabay kaming bumaba ng tatay nun. Malakas ang kutob namin. Yung binabanggit ni Celso. Galit yon dahil nabasag ang kanyang barang sa paligid. At ito na yung taong yon. Walang ano-anong dinuro ito ng tatay. Sinabing maglaro daw ng patas. Kung sa tingin ay totoong pagmamay-ari ang lupa, ilaban sa korte. Pero sa kanyang pagsisiyasat ay balak pang patayin ng mga tao sa lugar nun. Pahiwatig lang na panglalamang talaga ang gusto nilang gawin. Nakatulala lamang ang mag-asawa. Para bang nagulat ang mga ito. Nanlilisik talaga at gigil na gigil ang mukha ni tatay nun. Doon ito nakatitig sa matandang may kakaibang kinikilos. Nakikipagtitigan naman ito kay tatay. Balbasin itong matandang ito, pero hindi kalakihan ng katawan. Hindi ko ramdam sa kanyang presensyang masama pero alam kong sa loob-loob lamang nito nakatago yung kademonyong yon. Magaling itong mambabarang na ito. Patuloy naman sa pagsasalita ang tatay.
hanggang sa umabot na sa malalim na usapan. Hindi ako namamaratang Sariling obserbasyon namin ito na siyang natuklasan namin sa lugar. Binabarang ang mga tao dito. Kapag may ginawa uli kung sino man sa inyo, asahan nyo na may mamamatay sa inyo. Ikaw, bakit? Tinamaan ka ba? Ang sama ng titig mo. Ikaw ba yung bumarang? Halata naman Kahit anong tago mo, naaamoy kita. Sabi ni tatay noon. Pangalanan natin ang matandang itong Amador. Galit pa rin ito kung makatitig. Lumapit si tatay, pero biglang may sumita. Yun yung abogado. Wala umanong karapatan ng tatay mamaratang, lalo't wala namang ginagawa umano sila. Ide-demanda daw ang tatay Mateo. Ngumisi ang tatay. Demanda umano kung gusto, pero asahan daw nito ang gante na hindi man lang dinadampi ang kamay. Umalis ang mga tao doon. Nakita kong habang papalayo itong abogado, kinakausap itong si Amador. Napakaseryoso ng pag-uusap nila. Walang ano-ano namang nagtanong ako kay tatay sa kung anong gagawin namin. Baka umano totohanin ang pagdidemanda nito. Ay naman kay tatay, hindi daw nito matutuloy ang demanda. Mamayang gabi lang, makakaramdam na umano ng hagupit ang mga taong yon. Tinanong ko si tatay sa kung paanong paraan. Tumingin ito sa akin. Kitang-kita ko ang mga mata niyang sobrang galit. Hanggang sa nagwika ito ng ipapatikim natin ang malas na sinapit ng mga taong nakatira dito. Barang, tay? Barang? Pwede ba yun sa'yo? Hindi kaya ikakapahamak mo lang yun? Barang lang bang alam mo? Kung may kakayanan silang gawin ang pamamaraang yun sa kadiliman, may kakayanan din tayong gumawa ng nasa panig naman ng liwanag. Tingnan natin ang angas ng abogado at yung matandang parang hukluban nata yun. Naguguluhan ako sa mga sinasabi ni tatay. Bagamat naiintindihan ko, pero naguguluhan pa rin ako. Wala akong alam sa ganong pamamaraan. Maliban na lamang kapag nasa loob ng kumbate. Yung tipong ginagapos sa isang pasyente, ang salarin, tapos doon na nagbubuno ang bawat karunungan. Pero syempre, pabor sa kung sino ang unang nakagapos nun. Pero ang mangyayari naman nun ay kung may magagamit kaming tulay para gapusin ng isang tao. Siguro, pipili ng isa si tatay sa mga nakatira doon. Ito ang gagamitin niya. Batay lamang po ito, Sir Seth, sa pagkakaintindi ko noon. Pagsapit ng hapon, sobrang abala ni tatay. Nasa ilalim ito ng puno ng talisay. Mababang puno lamang ito. Maaabot ang mga dahon. Naglagay ng bangko ang tatay, tapos itong puno o katawan ng talisay, nilagyan niya ng telang puti. May itinali lang doon na maiksing kahoy si tatay. Tapos doon nakasabit ang telang yon. Itong telang ito, may mga sulat kamay niya. Mababasa ko lang, mga orasyon, paggapos at kombinasyon ng pamaba. Binasa niya yun ng lana. Tapos nagmungkahi itong budburan daw ng asin ng paligid ng talisay sa oras na maghudyat siya. May mga asin pa naman doon sa bahay noon ni Celso. Kako ako na ang gagawa sa utas ng tatay. Walang ano-anong nagsimula siya noong mag-usal. Nakakapanindig balahibo ang pag-uusal na yon. Para bang may humahaplos na malamig na hangin sa balat ko. Nasa gilid ko lang si Joseph. Si Imok ay bumulong sa akin na dumistansya daw ako ng konti. Nagtanong naman ako kung bakit. Anong gagawin ng tatay, Imok? Ayon sa kanya, pamamaraang gapos din daw. Pwedeng magawa yun ng tatay, lalo na't habang nagsasalita daw si tatay kanina,
Minarkahan niya na ang iniisip naming salarin noon. Alam daw ng tatay ko na sa oras na makarating ito sa bahay, sisimulan ka agad ito ang pakikipagbuno ng talandro sa kanya. At sinasakto daw ito ng tatay ko sa hapon. 3:00 ng hapon. Dahil ito din mismo ang oras na malakas sa mga talandro. Hindi na ako nagsalita. Aminado ako noon na itong pamamarahang ito, matututunan ko din. Magagamit ko ito balang araw. Patuloy sa pag-uusal si tatay. Hanggang sa ilang sandali noon, pinabudburan niya na ang paligid ng talisay ng asin. Dali-dali ako noong nabuhos hanggang sa magkorting bilog ito. Patakan ko daw ng lana. Kahit mantika pwede daw. Kung ano ang hugis ng asin, ganoon din ang pagpatak ng lana. Ginawa ko yon. Pero habang nangyayari ito, gulong-gulo pa rin ang isipan ko. Hanggang sa noong natapos na ay lumapit ako kay Imok. Tinanong ko siya kung bakit kinakailangang lagyan ng asin. Ayon naman kay Imok, nahuli na daw ng tatay kong salarin. Nasa loob na ito ng bakod na nakapaligid sa talisay. Ang asin umano ay harang. Bakod din ito na siyang hindi talaga makakalabas pa ang espiritual na katauhan ng salarin na yon. Hindi ko ba umano nararamdaman? May kakaibang presensya na nakapaligid bukod sa presensyang pinapakawalan ni tatay. Nanlaki ang mga mata ko noon. Pamilyar sa akin ang bigat ng presensya sa lugar. Ito yung presensya noong pasukin ko ito nung una. Sa makatwid, totoo ang mga sinasabi ni Imok. Kung ano-ano na lamang na talandrong pinapakawalan ni tatay, lahat ng ito ay puro parusa. May lingwahe pang Bisaya pero sa katagan ng Diyos Ama. Bali, hinahalo-halo lamang ni tatay ang buhay na salita at katagan ng Diyos sa aklat o Biblia. Ang tawag dito, pamabana. Mga kalahating oras din yon tapos sinindihan niya ang tela. Sumiklab ang apoy na wari ba'y may gasolina ang telang yon. Nakapagtataka, papanong may ganong kabagsik na apoy? Nawala din naman kaagad yun pero kasabay naman ito ay ang pagkaabo ng tela na para bang alikabok na nabuo tapos unti-unting nalalagas at nalalaglag sa lupa noon. Tigok na. Akala niya mauunahan niya ako ha. Hindi niya ako kilala kaya kumpiyansa eh. Hinahayaan niya lang akong markahan siya. Minamarkahan din niya naman ako. Pero hindi niya alam na ibang klase ang nakakalaban niya. Sinama ko na din yung abogado. Hindi naman namatay yun. May malubhalang nakaramdaman nito at hindi talaga magagamot sa doktor. Mabuti at may awa pa ako doon. Sad ni tatay doon. Napapailing ako dahil alam kong totoo ang mga sinasabi ni tatay. Kung ano ang namutawi sa bibig niya, paniguradong totoo yon. Ito ang patunay na mapagkakatiwalaan talagang tahas meron si tatay. Kinabukasan lang, pinapunta ng tatay sa mga tao doon ang lugar kung saan nakatira yung umaangkin ng lupa. Alamin lang kung ano ang nangyayari sa lugar. Sumama si Celso. 3 sila. Isang babae at 2 lalaki na may hustong edad. At isa na nga dito ay si Celso noon. Bumalik sila katanghalian. Dala ang balitang nagkakagulo daw doon. Patay na ang isang matanda. Ang abogado ay isinugod sa ospital. Dagdag ni Celso, yung isa pang matanda doon na kasama ng mambabarang. Naririnig daw nila ang mga sinasabi nito. Ayon dito, nagkatotoo umano ang banta ng Tatay Mateo. Kailangan daw nilang makaganti nun. Gaganti? Sigurado ba sila sa mga sinasabi nila? Sabi ko na nga ba pati yung isang matanda may kinalaman din eh. Dapat pala sinali ko na lang eh. Sayang, nakapaalam patuloy sa mga kasama na ako ang dahilan. Baka may dala ng baril at hanapin ako pagkabalik. Pero hindi ako natitinag.
Kumpiyansang-kumpiyansa si tatay. Ako medyo nabahala na. May punto naman kasi ito. Posible talagang gumamit na ng armas. Hindi ko naatim talaga. Oo, at may tiwala ako sa tatay ko pero nababagabag ako nun. Kaya naman sinabi kong lumikas na lamang kami. Pero ayon naman dito. Bakit naman daw lilikas? Malayo pa lang ay makakatikim na daw ng malupit na parusa mga ito. Hindi umano makakapasok sa teritoryo ng nayon kung walang dinadaing sa katawan. Kapag lumapit na, iba na umano ang dala. Hindi na tapang, kundi takot. At walang mangyayari umano sa mga tao na nakatira sa nayon. Kaya wag mabahala. Dahil siya na ang bahala sa mga yon. Itong mga namumutawi sa bibig ng tatay ko. Kinikilabutan ako. Sobrang kampante niya at kayang gawin ang gusto. Kinagabihan, sinabi ng tatay na abangan daw namin. Gabi umano sa pakiramdam niya gaganti ang mga yon. Sasalubungin lamang namin yon. Sabi ko naman paano kung paputukan kami. Pero ngumiti si tatay. Magtiwala lang daw ako sa tahas. Kapag walang tiwala sa tahas, kusang bababa ang karga sa katawan. Ang kawalang tiwala umano sa ibinigay na misyon, parang pagtaliwas na rin ito sa paniniwalang merong Panginoon. Hindi ko alam kung bakit ganito kakampante ang tatay. Siguro ay naiiba siya sa kanyang mga kapatid. Nagsimatay kasi ang mga kapatid niya noon. Dahil nga may nakalabang mga mangtas. Ito'y mga magagaling sa karunungang itim. Pero gaya ng nabanggit, unang namatay ang kalaban bago pa bawian ng buhay ang mga kapatid niya. So ayun na nga, umalis na kami. Kasama pa namin si Celso at yung pinsan niya. Merong dalang baril ang pinsan nito. Si Celso naman, napakahaba ng tangkil na itak. Hindi ko nga lang alam kung may sapat ba itong tapang. Baka kasi hanggang doon lang sa tangkil tapos tatakbo naman pala. Ito namang si Joseph. Sa kauna-unahang pagkakataon ay doon ko palang siya nakitang sobrang seryoso. Yung parang galit ito. Nagdubad pa yun ng damit pang itaas tapos ang damit itinali sa noo niya. Alam mo yung parang suntukan yung balak gawin. Pero gusto ko yung pinagagagawa niya. Amoy na amoy ko ang halimuyak ng kanyang katawan. Nakakapanindig balahibo yon. Para bang gusto ko nang bumigay nun. Kung hindi lang siguro hadlang itong si tatay, lumipad na ako na parang kalapate. Doon sa may kalsada daw banda, makakarating kami sa loob ng kalahating oras ng paglalakad. Paakbay-akbay pa sa akin itong si Joseph. Hindi ako nakakakibo. Hindi din ako makatitig sa kanya. Hanggang sa nakarating na kami, nagantay kami roon na parang wala lang. Walang ilaw sa kinaroroonan namin, Sir Seth. Sa unahan lang ang may ilaw na kung saan tanaw ko doon ang ilang bahay na magkakasunod. Maya-maya ay may paparating na sasakyan. Beetle type na jeep ito. Yun bang chariot? Ang haba ng antena nito sa harap na parabang ipis tingnan. Akala ko'y dadaan lang pero huminto ito ilang distansya mula sa kinaroroonan namin. May 4 na tao ang bumaba nun. Lahat sila nakakaswal pero nakapantalon. May tag-iisang buyot o bayong na bitbit. Nawari ba'y galing yon sa tarian ng manok. Pero ang sabi ng tatay, yun na daw ang mga yon. Nasa loob ng buyot umano ang mga armas. Ito umano ang taktika ng mga asset nun kapag may balak na patayin sa isang lugar. Mapagkakamalan lamang na manok ang dala pero baril pala. Sabi ko kay tatay, anong gagawin namin nun? Sumabat ito sa akin na huwag daw matakot. Kalma lang. Alam niya umanong ibang tao ang pinadala. Magtatanong pa daw ito sa may babaan. Hindi ko ba daw nahahalata na hindi daw ito yung mga mukha na nasilayan namin nun?
Napatango naman ako. Lumapit ito sa amin tapos suminto at nakikipagtitigan. Hindi ko alam kung alin sa amin nakatitig ang mga ito gawa ng madilim at hindi ko maaninag ang mga mata. Yung figura lamang ng katawan ang nasisilayan ko noon. Hanggang sa nagsalita ang isa sa mga ito. Taga saan daw kami? Sumagot naman ang tatay na taga Nayon. Tapos gumanti ito ng tanong kung sino sila. Muli namang nagsalita yung unang nagtanong. Ayon dito ay may hinahanap lang silang tao. Malaki ang tiyan tapos dayo umano ito sa Nayon sa baba. Kilala ba daw namin ito gawa ng may sadya lamang sila noon. May pinapatid daw umano mula sa amo nila na pera. Malaking tao? Malaking tiyan? Ako siguro yung hinahanap nyo. Pero hindi naman ako katangkaran eh. Ano bang meron? Pera ba yung ibibigay ng amo nyo? Hindi nga. Eleksyon na ba? Sabi ni tatay noon. Nagkatitigan ang mga yon. May tumawa. Para bang natuwa pa ito. Ang hindi nila alam na itong kinakausap nila, yun na pala yon. Medyo awkward nga lang magsalita ang tatay gawa ng pasumbingay o pabiro itong magsalita noon. Siguro ay inaasahan ng mga taong ito yung galit dahil galit ang bumunga doon sa amo nila. Ay naku Manong, ibang tao po yung hinahanap namin. Hindi naman siguro ikaw no? Mga pre, tara na baka naroroon sa baba. Umalis sa mga ito matapos magsalita. Ako noon, tumatagubtob talagang dibdib ko. Itong sila Kuya at Celso, hawak na nila ang kanilang sandata. Itak kay Celso, habang kay Kuya ko Alejandro, malaking bato na nakatago lamang sa kanyang likuran. Yung pinsan ni Celso ay kabado. Halata na parang hindi mapakali. Pero si Imok, Tatay at Joseph noon, kampanting kampante. Hoy, dito sa kabila yung daanan oh. May bangin dyan sa tinatahak nyo. Siguraduhin nyo lang na makabalik kayo ng nasa kondisyon ha. Napamura ako sa sinasabi ni tatay. Nagpapahalata na si tatay noon. Huminto pa naman yung isa. Narinig ko ang pagtatawanan ng mga ito. Mabuti na lang at muli silang naglakad at tumiretso. Dito na nagsabi si tatay na hayaan lang daw namin yon. Mamaya-maya lang, makakaramdam yun ng panghihina sa katawan. Walang alam umano ang mga ito na ang pagbagat namin yon ang simula ng panghihina nila. Yun ang dahilan kung bakit nais ni tatay na salubungin. Hindi ko mano alam na may ginawa siya. Hahangusin na lamang yung apat na tao na ni ultimo hindi gaano kalayo ang lakaran. Parang 10 milya na ang nilakad ng mga ito. Tapos nasa gitna pa ng tirik na araw. Ganun na ganun umano ang mararamdaman at mamamanhid din ng mga katawan ng mga yon. Hindi ko alam kung ano ba itong pinaggagawa ng aking ama. Kada galaw niya ay may panibago akong natutuklasan. Ganun siguro siya kalawak mag-isip at saklaw niya sa karunungan. Kung sa bagay, kilala nga ang tatay ko. Hanggang sa nagmungkahi ito at sinabing sundan na daw namin. Tapos kung may gagawin ay gulpihin na lamang ang mga ito. O kung wala naman ay hayaan na lang. Nang makarating na kami sa Nayon, nakita ko ang apat na nakatambay sa nakahilerang bato. Nagpapahinga na parang sobrang naiinitan at pagod noon. Wala namang bahid ng pagtataka ang mga ito sa kung anong nangyayari sa sarili. Lumapit ang tatay. Dito niya na ipinakita ang deminor niya. Nagpakilala. Pero hanggang titig lamang ang mga yon. Ano bang sinabi ko? Ako nga yung hinahanap nyo, di ba? Ano bang nakain at ang titigas ng ulo nyo? Ngayon, anong sinapit nyo? Pagod, hilo. Namamanhid ba katawan mo? Oh, ikaw, anong gagawin mo? Kukunin mo yung baril sa buyot. Babarilin ako. Hindi yan puputok yung baril na yan.
Maniwala ka sa akin. Alam mo ba ang gagawin ko kapag kinalabit mo ng kinalabit tapos hindi pumutok? May pamilya kayo. Isipin niyo ang pamilya niyo. Bigyan niyo ng halaga yung buhay niyo. Pagkatapos itong sabihin ni tatay, kinuha nga noong binantaan niya ang baril tapos tinutok kay tatay noon. Napapikit na lamang ako noon pero pagkalabit sa gantilyo, pitik lang ng bakal ang narinig namin. Ilang beses yung kinakalabit pero walang nangyari. Lumapit naman ang tatay at sinapak ang mukha noon. Binantaan niya ang lahat ng mga ito na sa oras na bumalik pa, papatay niya na. Iwan niyo yung mga baril niyo. Wala namang mga silbi yan eh. Iwan niyo. Umuwi kayo sa mga pamilya niyo at mahalin niyo sila. Pasalamatan ng Panginoon na nadugtungan pa yung buhay niyo. Sige na, magsimba din kayo. Nakatitig ako sa inyo lagi ha. Yari talaga kayo sa akin kapag bumalik kayo sa ganito. Pananakot ni tatay. Para bang matatawa ako nun. Kaming lahat ay makikitang naaliw sa namutawi sa bibig ng tatay nun. Parang biro lang pero totoo yun. Kapag may binitawan ng banta ang tatay ko o anumang mga mungkahi, gagawin at gagawin niya talaga ito, Sir Seth. Ganun lang kadali na para bang nagbabakasyon lamang kami. Nagpasuray-suray pabalik ang mga tao. Hindi naman pwedeng bumalik pa yon dahil dalang-dala na talaga ito sa tatay ko. Sa mga magtatanong o magtataka kung bakit hindi pumutok ang baril, malaki ang katanungan ko sa bagay din na yun nun. Pero nalaman ko din kung anong totoo. Tagaliwas na karga sa katawan. Di ba may tinatawag na kabal? Yung kabal, kung sakaling pumutok ang baril, hindi tatalab. Kunat sa katawan ng kabal. Ang tagaliwas ay hindi puputok ang baril. At kung sakaling pumutok man, maaaring sa kalaban pa tumama ito at hindi sa amin. Lilihis talaga ang bala. Ganyan kalakas ang taas ng tatay. Partida, walang tangan niyang si Tatay Sir Seth. Walang medalyon, walang mutya. Karga lang sa katawan. Umuwi kami mga ilang araw nun. Minabuti din kasing manatili pa ng tatay gawa ng gusto niyang siguraduhing ligtas na ang lugar. Sa kabutihang palad ay wala naman ang dumadalaw. Sino bang dadalaw ay mga hitman na ngayon hinar pero walang nangyari. Balik sa dating gawi. Balik ako sa pag-aaral. Si Joseph ay umuwi na sa kanila makalipas ng ilang buwan. Minsan dumadalaw ito pero cool pa rin. Yung kaibigan ba na jamming talaga. Pero malakas na yung tama ko nun. Hanggang sa noong namatay ang tatay, ako na ang humalili sa kanya. Tapos na ako sa pag-aaral, pero dito pa lang ako nakalipad talaga ng malaya. Alam niyo na yun. Pero magpaganon pa man, kahit professional ako at may pagkababae, pinayaman ko talaga noon hindi ang bulsa ko, kundi ang karunungan ko na makakatulong sa mga tao. Sa ngayon, goods pa rin. Gala ko minsan, pero mahabang oras sa panggagamot. Ang kapatid ko ay nasa Siquijor. Kapag wala akong pinagkakaabalahan, binibisita ko siya doon. Napapatawa na lamang siya sa akin. Malaki na daw ang pinagbago sa katawan ko. Pumayat yung dating bruise ko. Sabi ko nag-diet ako. Dito sa Siquijor na ko. Kung may mga mangkukulam na sobrang biyasa sa ibang lugar, ibahin niyo yung Siquijor. Dito namumugad ang dekalidad na may karunungan. Taga dito talaga yung angkan namin. Bagay na madali lang isipin na may nananalaytay ding mangkukulam sa dugo namin noon. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Sana may nakuha kayong aral lalo na sa bagay na idinidiin ko. Walang iba kung hindi ang paraan sa kung paano gamitin ng tama ang asin
sa mga kampon ng dilim.